Sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago niyo na lang ako sa pangalang Riri. 29 years old at isa sa mga tambalanista ninyo dito sa Las Vegas. Masayang-masaya ako simula na magka-podcast kayo dahil araw-araw ko na kayong nasusubaybayan. Sumulat ako para humingi ng payo. I have a 33-year-old Hawaiian partner and we have been living together for 11 years. Hindi pa kami kasal kasi he does not believe in marriage. Samantalang when we were still dating, he'd tell me when I turned 25. Tapos when I turned 26. And then kapag 27 years old na ako, pag-uusapan na namin daw ang kasal. Tuwing birthday ko, I will ask him, pero laging sa susunod na birthday ko ang sagot. Nang tanungin ko naman kung kailan kami mag-aanak, ayaw daw niya. Ayaw daw niya ng bata. 3 years ago, ginusto ng kapatid niya na tumira sa amin. Okay naman sa akin nung simula pero tinawagan ako at sinabing ayaw daw niya ng mga photos at portraits ng pamilya ko sa wall because she does not know them. Bawal daw yung mga aso ko sa loob ng bahay at hindi pwedeng magingay after 6 p.m. I was offended. Pwede naman silang tulungan pero wag naman niya akong manduhan sa sarili kong pamamahay. Kaya nag-away kami. Ang malungkot, kinampihan siya ng partner ko. Gusto kasi niyang tumira yung kapatid niya sa amin para makatulong daw sa pagbabayad ng bills. It all went downhill from there. Para na lang kaming housemates. Natutulog ako sa sala habang siya sa kwarto. 3 taon nang walang nangyayari sa amin. I am also emotionally, mentally, and physically abused. One time he was torturing my dogs and I had to defend them kasi wala naman silang laban. And I got hurt in the process. I fell out of love, tambalan. Last December, I broke up with him. Dinaan ko sa sulat. Binasa niya sa harap ko. Sabi niya, mabuti daw at ako na ang nakikipaghiwalay dahil ayaw niyang cargo de konsensya niya pa ako kapag siya ang kipag-break. Kaya na lang naman daw kami magkasama ay dahil takot akong mag-isa. Tama naman ang sinabi niya. Bukod sa wala akong lakas ng loob magsolo, wala din akong sapat na ipon para bumukod. Sa ngayon, 9 months na akong may ka-LDR na 21 years old. Tanggap niya ako at ang pinagdadaanan ko. We'd have baby fights, pero dahil constant naman ang communication, naayos namin. Kilala na din ako ng pamilya niya. Hindi lang nila alam na I am still living in with my Hawaiian partner. Baka kasi hindi nila maintindihan kung bakit at takot ako ma-judge. Ang sakit ng ulo ko sa'yo, Fred. Nandun ka pa din talaga, ha? Okay, sige. At ito nang susunod mong itatanong, ha? Tambalan, ano kayang mabuti kong gawin? Gusto kitang sapakin. Ano ba? Gusto kitang batukan ng slide? Hindi.
Gusto kita batukan ng Slight bongga-bongga. lang. Bongga-bongga. Yung pang malakasan, ganun, para baka sakaling Baka matauhan. sakalang maalog yung utak. Naloka talaga ako dito. Tambalan, ano kaya ang mabuti kong gawin? Bubukod na ba ako? Hihintayin ko na lang na makatapos ng pag-aaral ng ka-LDR ko? Natatakot kasi ako. Baka hindi na naman ako mag-workout. Or should I just stay with my live-in partner na kahit hindi ko na siya mahal? Ang sakit ng ulo ko saya. Salamat sa inyong payong, inyong tambalanista, Riri. Riripad ang kamay ko dyan. Asa hapon. Riripad kamay ko dyan. Riri naman. Iba to si Riri. Riri naman. Nakikiusap si Nicole sa'yo. Nakiusap naman ako sa'yo. Pero hahabaan ko yung pasensya ko sa'yo at hahabaan ko at lalawakan ko yung pag-intindi sa'yo. At nakita ko to mula dun sa series na The Maid on Netflix. Sana isang araw kunin na tayong endorser na Netflix. Lagi ko na lang sinasabi yung mga must-watch. Yung mga trending, updated ka pa naman sa happening. Oo, kasi yun yung time ko for myself. Pag tulog na yung lahat, manonood ako ng isang episode, ganyan, o kaya isang pelikula. Anyways, so meron akong pinanood na series, The Maid. The Maid nga ba yung title? Di ba yun yung horror movie? Di ba yun yung horror movie dati? Hindi, The Men yun eh. Yung mga pinapanood mo. Ato na. Tapos doon, partner, sobra siyang physically and emotionally abused, yung babae. Tapos, nagtatry talaga siyang umalis. In fairness, nung una talagang tiniis niya kasi mahal niya. At yun nga, yung natatakot siya mag-isa, yung ganon. Tapos, sumunod, nagkaroon na siya nung parang medyo matindi na talaga yung pambubugbog sa kanya. Nagkaroon na siya ng lakas ng loob na umalis. Tapos nakaalis na siya. At akala mo parang okay na ano niya na yung sarili niya na umalis, na okay na, parang tuloy-tuloy na ito, hindi na siya babalik. Partner, bumalik siya. Bumalik siya sa gitna na lahat. And, alam mo partner, in fair talaga, kaya nga sabi ko dito kay Riri, lalawakan ko yung pag-unawa ko sa'yo. Nung pakapanood ko nun, naisip ko talaga na talagang sadyang may mga taong babalik kahit sobrang tindi ng ginawa sa kanila. Hindi ko alam kung if it's how the brain works, yung it's hindi, 'di ba? Isang malaking bakit ang tanong dyan eh. Oo, isang malaking question mark. Why? Pero may mga ganun talaga. Kaya pagka ganyan, ang sasabihin ko talaga, mapag-usap ka dun sa mga ibang taong naniniwala po sa inyo. Or I don't know, kasi bumabalik talaga. Tapos ito si Riri, alam mo, parang, totoo ba? Meron akong isang kakilala na ganyan, partner. Paano ulit ang daming... Yung naguguluhan si Nicole sa'yo, napapaungol tuloy. Lahat ng mga lumalabas kanina pa sa... Diba? Ang gulo mo, Riri. Hindi kasi parang... Kung hindi nakikita yung mukha mo, iba yung maiisip nila. Kung nakikinig lang sa radyo, no? Iba yung maiisip nilang kwento ngayon. Alam mo, kakanood mo yung partner, kaya naiisip mo yung ganyan. Ang ano ko talaga... Uy, wala ako sinabi. Diba? Kasi, diba? Ganun, that was what I meant. Diba? Kasi parang, ang akala ko itatanong nito ni Riri was, okay lang po bang ipagpatuloy ko na yung relasyon ko dun sa 21-year-old kasi natatakot po ako na baka maloko ako ulit. Which was her first question actually. Or another question is, paano ko ba tatanggalin sa buhay namin yung kapatid niya kasi nang himasok na? Correct. Diba? Oo, pwedeng ganon. Ang Diba dami pang sinasabi. True. Diba na nakikira parang na, nanghihimasok pa. ang dami pa. Nasa sarili namin pamamahay pero ang dami niyang hanash. Oo, kala ko ganun pupunta yung kwento diba? eh. Hindi. But no. Si Riri, tinanong niya kung aalis ba siya o hindi. Actually, nagpaalam na nga siya eh. Nagpaalam na siya. Di ba nagbigay na nga siya ng letter? Kaya nga, nagsabi ka na. Tapos ang sakit ng mga binanggit. Uulitin namin, baka lang di mo na-realize, Riri, yung ginawa mo. Nagpaalam ka. Tinanggap nung partner mo yung pagpapaalam mo. Correct. At may sinabi pa siyang hindi maganda, which is, buti na lang sinabi mo. Kasi baka mamaya cargo de konsensya ko pa na ako pa napag-break sa'yo. Kasi alam ko namang di mo kaya mag-isa. Yan. Ang sakit nun ha. Hindi ka nasaktan doon, Riri. Yung totoo. Diba? So, okay na. Maayos na yung usapan nyo doon. Tinanggap niya eh. Tinanggap niya yung pagpapaalam
pinagpaalam mo. Ngayon, nag-decide ka na humanap ng bagong partner. Oo. Meron kang panibagong 21-year-old na ka-LDR. LDR. So, Oo. okay kayo. Diba? Ayos naman. Tapos ngayon, Malaman namin. na Nandun nakatira ka ka pa rin doon sa taong pinagpaalaman mo. Alam mo ba yon? Ang sakit mo sa ulo. Aware ka ba dyan? Riri, katatapos na ng migraine ko. Huwag na nating ibalik this week. Pwede. Pakiusap lang sa'yo, Riri. Mabait yung partner mo na pinagpaalaman mo kasi kung sa iba-iba yan, 'di ba? May iba ka ng jowa eh. Ba't nakatira ka pa sa akin? Partner, hindi mabait yung partner niya. Tanga si Riri. Hindi, kung sa akin, inalaw pa kitang magstay tumira. Oo, kasi sa iba-iba tatadyakan ka pa palabas. Bakit nandito ka? May jowa ka ng iba. Hindi, baka nga quiet lang kasi LDR naman. Baka ganun kaya hindi alam nung ano. Pero hindi mabait I'd like to say, hindi mabait yung partner niya. Hindi, yung aspeto na yon, yung hindi aspeto pa rin. na Ay, yon. ayoko ng mabait, ibang word, partner. Pinagbigyan mapagbigay. ka. Pinagbigyan Oo, ka. pinagbigyan. Yung isang lalaki, medyo mabait-bait pa rin habang hindi pa nadidiscover yung pinaggagawa mo. Na dalawa pa. Ginawa mo siya, Oo, tapos may malaman ka-live-in. niya, kasama mo pa rin yung ex mo. Hindi namin alam, ano bang label nyo? Mag-ex pa ba kayo or kayo ulit? Or border ka. Oh, diba? Kasi baka naman border to, partner. Ginajudge natin siya na, ba't nandiyan ka pa sa ex mo? Border naman, nagbabayad naman. Kung nagbabayad ka ng rent at border ka, at wala ka ibang titirhan, di go, okay lang ang lahat. Hindi namin alam yung kwento na yun hindi namin alam yung part na yun diba, yun lang, inulit lang namin, baka sakaling malaman mo na yan yung kwento mo. Oo. Di baka lang. Tapos panoodin mo yung The Maid na series. Tapos para lang malaman mo na ganun ka. Oo, di kasi minsan hindi tayo nakita mo, aware correct, na makita mo na ganun yun, na parang, kasi nasa labas ka ng picture, tapos manonood ka, di ba? Nasa labas ka ng picture frame. Oo, nasa labas ka ng picture frame, at titignan mo yung nasa loob ng picture. Ang dami mong ibang makikita eh. Pero kapag ikaw yung nasa loob ng picture frame, hindi ba nakikita mo lang yung sarili mo tsaka yung katabi mo? Totoo naman yun. Oo. Yun yung feeling ko, yung looking outside of the picture, thinking out of the box. Totoo talaga, literal na kapag nasa loob ka ng box, ang makikita mo lang yung loob ng box. Oo. Pero pag nasa labas ka ng box, makikita mo na yung box, kulay dilaw sa isang side, orange sa kabilang may butas side. pala, may kagat ng daga sa correct. kanto. May nakalagay caution, di ba? Do not cross. May mga ganon. May naka-print in fragile. Oo, di ba? Mga ganyan. May sticker ng JNT Express, di ba? Kasi nasa labas ka na. Yun yung mga bagay na nakikita namin na nasa labas. At habang nandyan ka, sa loob ng bahay na yan, yan yung box na sinasabi namin. Sa sitwasyon na yan. Sa sitwasyon na yan. Kami yung nasa labas ng box, ikaw ay nasa loob ng picture frame, ikaw yung nasa loob ng frame, kami yung nasa labas, tinitingnan ka. Oo, gallery yung picture mo, di ba? Ano kayo, exhibit, ganyan, di ba? Pinapanood ng maraming tao. Oo, at sa nakikita namin, ang daming problema nung picture. Oo. Ang daming problema ng box. Ba't hindi ka umaalis? Correct. Hindi ka ba aware? Yun talaga yun eh. Although may mga tao talagang gano'n, di ba? Yung isang example niyan, yung alam mong palamura yung tao. Naririnig ng maraming tao, grabe siya magmura, ang lulutong ng mga mura niya. Pero yung taong yun, hindi siya aware na palamura siya. Mga ganon. Maaaring gano'n, di ba? Isa ka sa kanila. Di ba? Na hindi mo alam yung kinaroroonan mo sa kasalukuyan kasi hindi ka nagzo-zoom out. Yan. Hindi mo siya napapansin, hindi mo nakita. So ngayon, inuulit-ulit namin para maramdaman mo at magulat ka, ha? Ito ba ako sa sitwasyon ko ngayon? Yan. Diba? May mali ba sa akin? Oo, maraming mali eh. Diba? Baka lang hindi ka aware. Oo, baka lang hindi ka aware. Tapos, feeling ko, partner, to be more understanding, hindi namin din alam kung ano yung takbo ng utak eh. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin, partner, parang wag tayo mag-judge kasi hindi natin talaga alam yung buong kwento. Pero dun sa based lang dito sa mga kung ano man yung sinabi mo, talagang the answer to the question is, of course, umalis ka. Minsan pa may feeling tayo na hindi natin kaya mag-isa. Pero alam niyo po, nangyayari talaga yun, na kapag ka nag-decide tayo na maging matapang at nag-decision tayo na maging mag-isa, marirealize pala natin na mas kalma, Yes. mas peaceful, at parang nabunutan ka talaga literal ng tinik. Yung parang Totoo. feeling mo na parang gumaan ang lahat. Yun yung sitwasyon na akala mo hindi mo kaya na mag-isa ka. Pero kapag ka nilagay mo pala yung sarili mo dun sa sitwasyon na yun, una kaya mo pala, pangalawa mas masaya pala. At mas Totoo. magaan. Kasi medyo mabigat 3 years na to. Totoo. Emotionally, physically abused. Walang kemerut, 'di ba? Yung kapatid na intermitida, 'di ba? Pati yung aso, minaltrato. Oo, may pagmaltrato sa aso. Although nagigets ko naman yung kapatid, 'di ba, na nandyan. Pero
yung bang hindi kayo nagkaroon ng chance na yung maayos ninyo yung, 'di ba, yung sitwasyon ninyo na everybody happy kasi pwede naman yun eh. 'Di ba na magmi-meet halfway kayong tatlo, hindi eh. Ang ending, nanaig yung kapatid. So, ano ka dyan? Oo. Buti pa nga Kailangan- yung dustpan may ano eh. Yung dustpan din sa May kanila may purpose. Tsaka bilang nasa Hawaii, yung mga lay na sinasabi. Oo, yung mga sinasabit dyan. Alam mo, minsan Oo. yung tayo mga tao, no, kung ano yung nangyayari sa atin na ngayon, kung ano yung sitwasyon mo ngayon, these are consequences of your actions. Meron of your din. decision making. Di ba? Kung bakit ka nandyan dyan, ay kagagawan mo rin. Nagdesisyon ka eh. Nagdesisyon ka eh. Di ba? Ako tingnan mo, nag-decide ka na umalis, pero nag-decide ka ulit bumalik ka. Tapos namumroblema ka, lalapit ka sa tambalan. Again, these are byproduct of your decision making. Of your actions. Yan. So, pagka ganyan, di ba, mag-ingat tayo sa mga padalos-dalos na desisyon or padalos-dalos na pag-aksyon. Kasi mamaya, baka pagsisihan mo na naman sa huli. Baka ang akala mo na nasusolusyonan yung problema mo, ang nangyayari talaga, nadadagdagan yung problema mo. Yan. Pag-isipan mong mabuti palagi yung gagawin mo. Diba, nag-alis ka pero bumalik ka. Okay, Diba? okay. Nakipagrelasyon ka, tapos bumalik ka ulit. Hindi, nandyan ka pa pala. Kalibin mo pa pala kahit sinabi mong ayaw mo na. Diba? Tapos nag-LDR ka. Diba? Ang Ano gulo yun? mong magdesisyon. Oo, diba? Kaya umayos ka. namumroblema ka ngayon. Umayos ka at ipagdasalan mo yung sitwasyon na yan. Okay, Doki? Yes. Riri, kaya mo yan. Akala mo lang hindi, pero kaya mo yan. Bye-bye! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Nahilo ko Diba? kay Riri. Akala ko, paano ko makaka-move on or ano, di ba, yung mga ganon. Pero no. Decision, Aalis ano yun ba eh. ako dito? Totoo. Tinatanong mo pa talaga kung aalis ka. Eh, in the first place, tama ka partner eh. Di ba nag-decide ka na? Effect yan ng ng desisyon mo. Oo. Bakit ka naman problema ngayon? Kasi kung nung una pa lang, nag-decide ka na umalis, wala ka na sanang problema ngayon. Diba? Kasi nakita mo na marami ng senyales you're mentally and emotionally and physically abused. O malinaw na yung rason mo doon to, diba, to distance yourself from your partner at doon sa kapatid niya. O, pagkatapos mag-decide doon, okay na sana eh. Kaya lang, nag-desisyon ka na naman ng mali. Nakipag-LDR ka. Tapos, bumalik ka doon sa current mo. Doon sa doon sa ex mo. 'Di ba? Hindi mo ba naisip na ito yung magiging epekto ng mga problema ka ngayon? Di ba? May kailangan kang ayusin sa pagdedesisyon mo. Na-migraine Diba? ako sa'yo, friend. Kasi yung mga tao nakakaalam, kunyari kami pinagkwentuhan mo, 'di ba? Maguguluhan talaga sa iyo bakit ganyan ka mag-isip? Bakit ganyan ka magdesisyon? Tapos ngayon mo problema ka, dadamay may ibang tao, 'di ba? Mga ganon. So be careful sa pagde-decide. Yung decision making natin sa buhay, mga kaibigan, napaka-importante niyan. Yan yung sinasabi ko, partner, na up until kahit na ilang taon na tayo, pwede pa tayong matuto. Kaya parang feeling ko nagde-develop pa yung brain. Kasi 'di ba, kung tutuusin, dapat mature na 'to mag-isip eh. Oo. Pero bakit may mga wrong decisions pa rin? 'Di ba? Wala lang, naisip-isip ko lang. Correct. So maging maingat tayo with your choices. Mga desisyon, importante po 'yun. Sa isang araw, ang dami nating decision-making process na ginagawa. Yes. 'Di ba? Yung magde-decide akong iinom or hindi. 'Di ba? Di-decide akong kakain ng pares o hindi. Kakain ba ako ng bulalo? Lahat 'yan may consequences. 'Di ba? Nag-decide ka, kumain ako ng maraming pares at bulalo. Ang consequence, masakit batok mo mamaya. Correct. Pero kasi kumain ko. 'Di ba? It's your decision. Ganun 'yun. So kung maging maingat tayo, kung alam mo nang high blood din ka, 'di ba? Bakit ka patitiran yan? Yes, and that's the good decision. Again, that's decision making. Yes. Diba? Libo-libong decision ng ginagawa natin every day. So you have to be very careful in doing something. Parang 'di ba, gagawin ko ba 'to? 'Di ba? Kakain ba ako nito? Pupunta ba ako doon? Kakausapin ko ba siya? 'Di ba? Ito ba yung susuot ko? These are decision making. 'Di ba? So maging maingat tayo doon kasi lahat 'yan uulitin natin na may impact sa iyo. 'Di ba? At sa mga tao nakapalibot sa iyo. Riri. 'Di ba? Tingnan mo, lumaki ng lumaki dahil sa wrong decision. Riri.
Pero ang maganda naman yan, Oo. lahat Hindi naman yan may solusyon. Oo, ang maganda naman dito, it's not the end. Yes, Yan, lahat diba? yan may chances na baguhin. Correct. 'Di ba? Kasi tomorrow is another day. Yes, and the graces of the Lord are new every morning, 'di ba? So, Yes. pwede magbago ulit, Yes. 'di ba? Pwedeng ayusin ang lahat. Hindi porke nandiyan ka sa sitwasyon na yan na parang kami ni partner, parang feeling namin na parang talaga mariri. Sakit mo sa ulo, 'di ba? Hindi ibig sabihin no na wala ka ng pag-asa. Meron, 'di ba? Hindi ibig sabihin na wrong decisions ka na all your life. Hindi, 'di ba? Correct. Ang importante niyan, you learn from it. Oo. You learn from your wrong decisions. Natutuwa kami sa ganitong klase ng actually sa programa namin, natutuwa kami sa kwento ng Mahiwagang Burnay kasi we also learn from your wrong decisions. Yes. 'Di ba yung mga maling kwento na napupulot namin sa kwento ng mga sender, 'di ba minsan na-apply po namin sa tunay na buhay. Kaya Diba, we learn from you. natututo din kami sa inyo, 'di ba? Yes. In fairness, may natututunan tayo sa isa't isa. Wow. Kasi minsan ganun yung tingin nila sa atin, natututo tayo sa tambalan, sila sa tambalan, Correct. kasi sa mga pinapayo natin, and natututo din naman kami sa inyo. Yun naman Diba? din ang katotohanan dyan. Kaya yan, tingnan mo, diba? May mga ganyan palang sitwasyon talaga. Oo nga. Tsaka partner, meron talagang, kaya nga gusto kong lawakan yung understanding. Kaya nga dati talaga partner, gusto ko talagang ang i-take up na course talaga psychology. Sinabi ko yun, di ba? Nakwento ko na ba yun? Na yun yung course na gusto kong i-take up before in college. Kaya lang sinabi sa akin ng nanay ko na ang i-take up mo business management. Kasi ang business management, madali ka makakahanap ng trabaho. True enough. Kumbaga, kung di ka magdo-doktor dyan sa psychology na yan, you will end up just like this. Parang ganun lang yung options na parang binigay sa akin. Parang limitado yung options ko. Kasi gustong-gusto ko talagang intindihan, bakit ganun siya mag-isip? Ganun. Yung pala, medyo ma-apply ko rin pala in real life dito sa sa Love Radio kasi ang dami pala nating kwentong maririnig. Katulad niya, 'di ba, natututo din tayo din sa mga ganyang klase mga kwento. Pero ako talaga, gusto ko ma-understand bakit kaya ganun yung takbo nung isip niya. Ano ba to? May chemical imbalance ba talaga? Is it that? Sobrang sa fats. Oo, 'di ba? Hindi partner or sobra sa sugar. Meron akong Ang daming fats sa brain. hindi partner, sugar. Meron akong nabasa na gano'n na too much sugar for a child is ADHD. Too much sugar for an adult is parang may gano'n na baka gano'n, hindi natin alam. Di ba parang katulad ng unang topic natin sa tambalan, yung brain food. Baka hindi mo finifeed yung brain mo with the proper food na nararapat. Well, ako rin naman, baka hindi ko rin finifeed yung brain ko, gano'n. Pero ibig sabihin, gusto kong maintindihan bakit binubugbog ka na, gano'n katindi yung treatment, tas babalik ka pa rin. Correct. Yun eh, parang low self-esteem, I would say. I would say na low self-esteem. So, ano yung kailangan mong gawin para iangat yung level ng self-esteem? Parang mga ganon. Kasi meron akong kaibigan na meron siyang organisasyon ng about mga, ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko. Okay lang ba? Oh. Okay lang. Kasi kinakabahan ako, akala ko may camera sa ere. Self-esteem. Oo. Hindi, meron siyang organization, catering or helping those people with who are HIV positive. Tapos, ang sabi niya, dahil part siya ng organization na yon, isa siya sa mga founders. Ang sabi niya na one of the causes is low self-esteem. If not the major cause of having HIV. Sabi ko talaga, bakit, paano? Tapos sabi niya, kasi papayag ka na lang kesa walang ganap. Pero kung medyo mataas yung tingin mo sa sarili mo, hindi ka papayag. Una, hindi ka papayag kasi multiple partners. Pangalawa, hindi ka papayag ng okay lang kahit na, alam mo, hindi ka na nag-iisip. Basta importante, may maganap. Ganon. So, ano daw yung mga senyales ng low self-esteem? Parang ganon. Natatakot mag-isa. Pumapayag na lang kahit walang protection kasi nga low self-esteem. Kesa walang mangyari, walang maipagsabi na may naganap. Mga ganon. So, posible. Posible din. Ganon. So, ano yung mga bagay na pwedeng mag-increase ng pagtingin mo sa iyong sarili para,
Minsan as akala a talaga serious natin, topic for today. Nakakainis. Minsan akala kasi talaga natin hindi natin kakayanin na mag-solo lang tayo eh. Naghahanap tayo ng kapartner. ng kapartner. Pero ang nangyayari lalong hindi nakakatulong yung partner natin. Totoo yun. 'Di ba? Balikan mo yung mga panahon na mag-isa ka lang sa buhay. Okay, Okay ka naman lang eh. naman. Nakakalungkot. Okay ka naman eh. Oo, di ba? May mga Pero may episodes mga- lang yun eh. May mga cravings ka, 'di ba? May mga hinahanap ka. Pero okay ka namang nabubuhay nun eh. Lilipas din. 'Di ba? Basta mag-ingat sa mga pinagagawa nating desisyon. Hindi mo pwedeng sisihin lagi ang ibang tao kung ano yung sitwasyon mo ngayon. May factor sila pero yung last call kasi laging nasa sayo. The final decision will be Is coming from yours. you. 'Di ba? Ano kaya ang damdamin ng taong bayan? Yung katotohanan, halimbawa, sinaktan ka nung asawa mo, sabi mo, you're physically abused. Desisyon mong umalis agad dun eh. Di ba? Pero hindi. Medyo pinatagal mo pa ng konti. Di ba? May kalayaan ka ng mag-decide no na umalis kasi sinasaktan ka na eh. Totoo. Pero nag-stay ka pa rin. Di ba? At sasabihin mo, kasalanan to ng mga Oo, may kasalanan pero may contribution ka rin kasi. You allow, May ganun di ba? eh. Allow it to happen. You allow Kaya it nga to partner, happen. why do they allow it to happen? Meron niyang mas malalim na dahilan. Yun yung kailangang masolve. Kasi it will happen again. Katulad nung sinabi ng isang tambalanista, ganyan ang ate ko, nakailang asawa na paulit-ulit lang nasablay. Kung hindi nananakit, adik. Maganda. So maging maingat sa pagdedesisyon. Meaning, 'di ba, sa susunod na makipagrelasyon ka, huwag kang hahanap ng adik. O kilalanin mong mabuti, yun lang yun eh. Mga Baka kasi ganun. nagpadalos-dalos ka mag-decide. Ito sige, pwede na to, kailangan ko kasi ng jowa. 'Di ba? Hindi mo kinilala. 'Di ba? Adik pala, may background pala ng addiction. 'Di ba? Nananakit pala. O, 'di ba? Nananampal pala ng asawa o ng partner. Diba? Maging maingat pag may mga ganyang history, may at least may idea ka, may consideration ka na, ayo nga, pati ka baka saktan din niya ako. True. Huwag magpadalos-dalos. At hindi uulitin natin, hindi mo pwedeng isisi lagi sa ibang tao. May contribution ka kung bakit nangyayari sa yan. For example, yung issue ng kahirapan lagi. Bakit kayo ako laging mahirap? Hindi na umasenso ang buhay ko. 'Di ba? Hindi mo pwedeng isisi yan sa nanay mo. May factor syempre. Pero may factor yung environment, pero it's always on you, Kabisyo. Yung final decision Ikaw will yun eh. always come from you. 'Di ba? Ikaw Magde-decide ba akong, yun. 'di ba, mahirap na ngayon nanay ko, magde-decide ba akong mahirap din? Syempre hindi, gagawa ka ng paraan. Mag-aano ko. Magde-decide ka na paasensuhin ang buhay mo. Truth. 'Di ba? Kasi yung tatay ko, yung nanay ko kasi yung kapitan namin hindi marunong mag-manage ng barangay namin kaya mahirap kaming mga tao. No, yung may kalayaan ka to decide, 'di ba? Para mahanap yung success or yung improvement ng buhay na hinahanap. Ngayon, kung pipiliin mong desisyon, hindi, sige, hayaan ko na, mahirap na lang kami. Diba? Okay lang, hayaan ko na, sinasaktan ako, basta importante, may asawa ako. Diba? That's also a product of your decision. So Correct. be careful, diba, in making decisions. I've been lonely. Let's just, what Been about love? waiting for you. Yan. Sige na. Gugora na kami. Medyo sumakit ng ulo talaga eh. Sumakit ng konti talaga yung ulo iba ko si kaya Riri, naguluhan kami. ano ako eh, na, Akala Pero- ko issue ng ng in-laws parang gano'n. oo, parang ganun eh. Hindi eh. Issue mo to. Issue mo to talaga eh. Issue to ng ng pagdedesisyon mo. Kaya mo yan, Riri. Akala mo lang, di ka mabubuhay dun sa Oo. na wala yung Hawaiian partner. Marirealize mo, mas masarap pa talaga yung taga-Sweden. O kaya kung sino man na hindi masakit sa ulo. Basta lang isipin mo, maganda nito, lahat yan, may solusyon. Yung pinagdadaanan mo ngayon may solusyon. Basta mag-iingat ka lang sa paghanap ng solusyon, di ba? Nararapat para sa problema mo. Kasi baka akala mo solusyon yung pala dagdag na problema. Kaya mo yan, Riri. Pagdasalan mo yan, ha?
Mag-uunat lang ako ng mga wrinkles kasi medyo nalurky. Magrara kami sa'yo, Oo, Riri. riri. Ra, rama, ramama. Okay, tigil na natin to. Sige na mga kabisya, salamat. Riri, kaya mo yan. Good luck, good luck. Good luck and God bless to you.